Today, mag-collect kami ng buhok sa buong Metro Manila for 3 days. Kaya nandito kami ngayon para humingi ng tulong. Bataan to contain an oil spill from a sunken tanker. More than 1.4 million liters. Leaking oil in parts of Luzon. Catastrophe in the Philippines. Dahil sa Bataan oil spill. Oil spill sa Bataan na. Oil spill. Oil spill. Oil spill. Oil spill. Ang plano, Gumawa ng announcement video asking our community to help. Pangalawa, mag-strategize kung saang lugar sa 16 cities of Metro Manila kami magsisimula at kung paano namin ma-maximize ang oras. Pangatlo, kumausap at maghanap ng mga tao o organisasyon na makakapagbigay sa amin ng mga tamang impormasyon para sa misyon na to. At panghuli, mapuntahan ng ground zero at direktang maibigay ang mga nakolektang buhok na sisip-sip sa mapinsalang pagkalat ng langis. Bago kami magsimulang mangolekta ay mamimili muna kami ng mga kakailanganing supplies para sa misyon na to. Babili natin lahat ng mga materials na kailangan natin. Ano ba yung mga materials? Ano nga ba? Gaspal, walis, garbage bag, karatula. Taratula. Dental pen. Okay. Ito na pare. So guys, nabili na namin yung mga plastic bag na ibibigay namin sa mga barbershop. Bumili rin kami ng walis sa gaspal para kami na yung magwawalis kapag nandun kami sa mga barbershop. Isulat ni Guhit Jess yung placard natin para mabilis tayong makapagpakilala kung ano yung ginagawa natin. Tara na, maghanap na tayo ng mga salon. Mag-iwan po kami ng plastic po, tapos babalik po kami sa Monday. Hindi, pero okay lang. Sa Monday naman po, babalik kami. Lahat ng book niyo sa katawan, ilagay niyo na doon. Magandang hapon sa lahat. I'm Harold Laborte. I'm one of the co-founders of Kapili. We are a social enterprise based here in Northern Mindanao and we create value from your human waste hair. So isa sa mga unique features ng human hair natin is nakakatulong to when it comes to pollution remediations. Like for example, oil spills. So yung mga spills kasi na to, it doesn't only happen sa dagat, pero nangyayari din po to sa lupa. Like for example, for companies na may mga factories, pag nagkaroon ng leakage yung mga makina nila or kahit yung sa mga gasoline stations, 'di ba, yung mga fuel. So anything that contaminates the water, so yung human hair pala natin has the capacity to actually absorb the oil from the water para at least yung napupuntang tubig sa dagat later on kung galing yan sa factories, no, at least mas malinis na, free from that chemical or free from that oil. Thank you po. Thank you. Kala ko pre, magagamit ko na yung kapangyarihan ko eh. Mamaya pa. Let's save Mother Earth. Umulan tol! On to the next one na kami. Good afternoon po. Manghingi lang po na buhok para sa walis. Tigil natin. Pwede po ba? Ang galing! Kinikilig naman ako! Ganun! Jess, ba't mo ba ginagawa yun? Pre, kailangan to pre para dun sa... Ano ba yung tanong? Panira ito ng advokasya eh. Nakalimutan ko yung oil spill. Ipunin ko yung iba, tapos i-separate ko, tapos balikan nyo na lang. O sige, okay lang, walang problema. Grabe, lupit natin. Magpakilala na tayo, pre. Nag-weirdoan na si Kuya. Okay lang po ba makita kayo sa camera? Pwede. Hi. Ano pa? Suwabe lang, suwabe. Suwabe! Suwabe lang, hindi Mr. Suwabe ha. Hindi ako sikat, si Mr. Suwabe yung sikat. Naku, baka maging Mr. Suwabe ka na nito. Iiwan natin to kay Kuya. Matapos namin kolektahin at bisitahin ng ilang barbershop dito sa Pasig, rumekta na kaagad kami sa Taguig. Ang kaso, sa hindi inaasahang human error, biglang nahuli si Spark ng traffic enforcer. Tatanong na kami ngayon dito sa mall para maiba lang. Dito tayo sa market. Market pagkatapos namin mahuli. Akala namin okay na, pero pagdating namin sa market, unfortunately, ang pinakamasakit sa lahat, nahulog sa escalator at nabasag yung camera screen ni Shanner. Par, pasensya par. Okay lang to. Bumitaw talaga yung bumitaw, hindi ko binitawan. Wala, talaga buhay natin. Kahit medyo may pag-aalinlangan na sa misyon, napagdesisyonan naming lahat na magpatuloy. Hello. Kumausap kami sa mga salon para kolektahin yung book nila. Pwede ba mangolekta ng buhok? Pang-paano daw yan eh, pang-pa-stop. Oo. Hindi mag-spread. Oo, tama. Kaya ayun, dito po kami. Sana matulungan niyo po kami. Akyat dito, baba doon, hanap ng mga barbershop, kahit may mga misfortune, patuloy lang. Para saan daw naman po yun? Oil spill rin. Marami palang tumutulong dito, guys. Nakakatawa naman. Di kompetensya. Lahat tulong-tulong lahat tayo dito.
para po sana sa oil spill. Papagupit na? Marami pa po kaming pupuntahan na pagupitan eh. Gano'ng karami po yung buhok na makuha dito sa buhok? Mga 1 litro. 1 litro? Mantik. Kapalbog na ako pre, may gas kasuhin lang ako saglit. Hindi na dito, tol. Mawawala na lang ako, tol. Uy, nawala na. Mandaluyong na kami, wala na si Shanner eh. Let's keep it rolling. Kung kanina galing kami sa pangmayamang barbershop, ngayon nandito kami sa residential. Po ba kami makahingi ng buhok na nagupit na po dito para lang po sa oil spill na natapon po sa bataan? Ito po kasi yung gagamitin para masipsip po yung oil na nasa dagat. Sige. Kunin namin. Lagay ko na lang sa pinabang. Kailanganin tayo yung oras natin hanggang ano lang. Traffic guys, tingnan nyo. Naisip namin na unahin muna namin yung Manda, Marikina, at yung Pasay. Pagkatapos nun, feel ko, sarado na yung mga barbershops. Pag iniwan natin si Jess sa Pasay, Ako na bahala dyan. sa buong Pasay, lilibutin niya na yun. Tapos bukas, another lugar na naman po ulit. Okay. Hello po. Sorry, masikip. Sorry po. Isingan natin lagay. Ano mga sabi mo ba sa mga buhok na malilitong para dun sa oil spill? Ayos yan. Para ano? Hindi na mahirapan yung gasera. Ngayon pre, anong plano natin? Ngayon si Jess na yung bahala dito sa Pasay. Tayo na lang dalawa. Ubusin na natin yung kaya nating ubusin habang bukas pa yung mga barbershop. Tara, kuhain natin. Kumakagat na ang gabi at marami na sa mga barbershop ang nagsisimula ng magsarado. Kami naman ni Spark, nagpatuloy sa adventure papuntang Maynila. Ganda talaga sa Maynila, pre. Masanay ka ng Ito ingay. yung sikmura ng Maynila, pre. Kung pusod yung tondo, ito sikmura. May bukas pa po bang pagupitan din? Papagupit po kami. Diyan po sila. Grabe, tol. Maynila. Ayun o. Ayun, pre. Kuya, kaya kami din. Geng yun. Geng. Ganda dito sa parlor nila. Malamig. na Victoria na. Victoria na. Wait lang. Kalma lang. Sasabihin ko ka. Okay lang ba na Hawakan mo na ako. Hawakan mo na. Dito na lang po ilagay po yung babalikan po namin. Sa Lunes. Kaya lang wala ako dito. Okay lang, basta may sino pa po ba yan? Ako yung dito kumali. Maricar, biglang buka. Ang middle ko dito tanangin. Ano nga ba, Min? Biglang tuwan. Bye! Sarap dito. Kakaiba ang vibes, kakaiba ang experience, at kakaiba ang mga tao, definitely. Nasa gitna tayo ngayon ng bagyo! Ako po si Spark! At nandito po ako ngayon sa Carriedo Station! Alas 8 na. Sa tingin niyo wala nang bukas. Try pa namin. Siguro na. Tumaya na lang kaya tayo sa load. Papakamanalo tayo. Ito yung last na barbershop na pupuntahan sana namin sa Maynila. Sarado na eh. Muulan na rin. So, let's call it a night, pre. Kasi, tingnan mo, nahuli ka. Nabasag yung camera ni Shanner. Ang lakas na ng ulan ngayon. Pinapaiwatot na ito. Kailangan na natin magsimba sa Quiapo Church. Oo. Nandito na tayo. Tara na. Baka gusto. Uwi na tayo. Lakas na ng ulan. Alright guys, it's day 2 and nandito na kami ngayon sa Marikina! ano po yung masabi niyo sa sa ginagawa namin sa buhok? Hindi, mas okay nga eh. Kasi at least nakakatulong kayo magwalis sa akin. Nakakatulong ka. Nakakatulong. Sige po pre, uniform nyo nga po. Uniform ka na. May kulay yung buhok, oh. Kahapon kasi puro black eh. Ngayong day 2, mas mahabang panahon ang meron kami para kumuha ng mga buhok. Binalikan namin yung mga cities at barbershops na hindi na namin nagawang puntahan kahapon. At para maging kakaiba naman, Kuya, pagupit ka. naisipan ni Spark na magpa-challenge. Bigyan ka ng 500 pesos magpapakalbo ka. Papakalbo ka? Eh, kalbo ka na eh. Ang konti ng buhok eh. Okay lang na umalis ka ngayon? Eh, hindi ata okay eh. Game ka 500, deal. Deal? Deal? Magpapagupit po yung kaibigan ko. Napalita mo ba yun, yung nangyari dun sa Bataan? Shoutout na lang sa mga pamilya ko po. Pamilyang ano? Pamilyang ano. Ano? Totoo. Pamilyang totoo. So far, ito na guys. Ito yung yung buhok na makakalap natin kay Kuya. Ang importante may nag-accept ng amo natin. Congratulations. Maraming sa bawat ginagawa mo dito. Barbershop po. Yan. Dami na guys, oh. Tara na.
Kahit ano po, basta po buhok. Opo. Hello po mga sir, okay lang po ba na mangolekta kami ng mga nagupit na po na buhok dito para po gagamitin po ito dun sa nag-leak na oil spill sa Bataan. Okay na guys, ito yung mga nakuha natin sa Marikina. Marami-rami, babalik pa kami sa Monday. Pagkatapos namin mangolekta dito sa Marikina, hindi alam ni Jess na may hinanda kaming munting salo-salo para i-celebrate ang birthday niya. Okay. Wish ko lang naman pa maging successful lang yung mga ginagawa natin. Hindi ko talaga in-expect to, pre. Ayos. Kaya salamat. Birthday, pre. Bibigay namin yung araw kay Jess para i-celebrate niya yung araw niya. Isipin nyo, ngayong araw, sumama pa rin siya ngayong araw. Next stop namin, Mandaluyong. Kailangan na natin umalis. Naubos na yung oras. Sige, Jess, ingat. So yun guys, dito tayo ngayon sa San Juan. Specifically, Green Hills. Afternoon po. Bali, may ginagawa po kaming docu-vlog kung saan po naglilibot kami buong Metro Manila para mangolekta po ng pinaggupitan, hair clippings. Baligtad ka naman, Lodi. Apo, try namin kumausap sa kung saan mga shops. Thank you. Guys, kumuha kami ng sundo, kumuha kami ng transportation dito. Ito yung pinakamabilis na transpo eh. Promise. Ayun na. Narinig mo, pre? Oh, pre. Ang bilis, pre. Ayun o, from. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Ayun na. Ayun na, ayun o. Ayun. Ayun na, ayun na. Sakay. Ang bilis namin. Papababa na tayo, pre. Bibili. Kuya, magpapababa na po kami. Sa bibili sa loob po. Saan po? Thank you po. Thank you po. Isang chuchu naman dyan, kuya. Matapos ang kulitan namin sa mini train ride, bumalik na kami sa misyon. Winalisan at iniwanan namin ng plastic lahat na makita namin pagupitan dito sa Green Hills. May nangyari pong oil spill sa Bataan. Communities, NGO come together to collect hair and use this to suck all the oil spills. So San Juan, tas Mandaluyong next. Thank you po. Kita mo yun? May mga taong hindi nakakalam ng ginagawa nila. Siyempre, ito yung silbi. Umiikot kami sa buong Metro Manila para mangalap ng hair. Kasi oil spill, di ba? Sige, go lang. Buti nakita nyo to, pare. Oo. Hello po. Saan ka nangyari yung Sa may Bataan, bossing. Salamat po Thank you sa nyo. Nakikita nyo rin yung mga ginagawa nyo kahit pa paano. Pasok tayo. Kulang pa po kaya sa tingin nyo? Okay to. Salamat po. Swak, man! South na tayo, tol. Feel ko, pupunta na tayo sa... Paranaque! Andun yung barbershop. Kita mo? Tara na. Let's go. Let's go. Kinokolekta namin lahat to. Ang galing mo dyan, bro. Plastic, bro. Thank you, bossing. Okay lang naman po, pasali. Salamat po 3 stars ka, pre. 3 stars. 3 stars, no? Okay guys, mukhang sinerte kami. Las Piñas na kami. Meron pa kaming 3. Pateros, Muntinlupa, at marami pang iba. Alright guys, nandito na kami sa Las Piñas. Pangalawa na to sa South na napuntahan namin. Dito kami ngayon sa Suave Barber. 7:21 August 3, nandito kami ngayon sa Las Piñas. At ito yung pangalawa namin. Ba't ka nagagalit? Di ako nagalit, Parang nagagalit Kukuha lang naman tayo ng buhok. Sorry. Ang kulit namin. Buwapengs, tara na. Bago pa tayo sarahan ng mga barbershop sa buong Pilipinas. Uy, ito yung tsura nung sa akin, Yung Toy Car mo. After namin walisan yung huling spot dito sa Las Piñas, nagmadali na kaming bumiyahe papuntang Muntinlupa. Alanganing oras na din kasi at kailangan na naming mahabol yung barbershops doon bago sila magsara. Saan lugar po kami ngayon? Muntinlupa. Muntinlupa. Saan po kaya dito may barbershop po? Bandardulo po. Thank you po. 8:30. Normally, wala nang bukas ng mga barbershops. Pero nandito tayo sa loob ng Muntinlupa. Tao po. Marami po ba kayong mga naipong buhok dito kada araw? Ano pangalan ng barbershop niyo, kuya? Jojo Barbershop. Jojo Barbershop. Salamat sa Jojo Barbershop. Pre, nakipag-away siya, pre. Greg Barbershop po. Hey, salamat. Kita po sa Lunes. Tara, pwede po ba namin kolektahin po yung mga buhok po? Kanina po kasi kami umiikot-ikot sa Manila. Thank you. Thank you po. Salamat po ulit. Siguro, let's call it a night na, pre. Kasi oras na rin Sarado na yung mga barbershop. Bukas ulit. Ano ba, 1 PM, andito na tayo? Last door. Alas 2. Ngayong day 3, simple lang naisip naming plano para kolektahin yung mga buhok na ipitinabi namin sa loob ng 2 araw. Maghahati-hati na kami ng mga lugar na babalikan. Sa ganitong paraan kasi, mas magiging mabilis at ma-maximize namin ang oras para mangolekta.
Thank you po. Ito yung una natin. Success. Thank you, Supremo Barbershop, ha? Dami tol. Kuya Suave! Uy! Thank you po. Sa barbershop sa Cartimar. Akala ko ito yung mga nalikom niya sa mga pinuntahan niyang mga barbershop. Yun pala, isang barbershop lang to, pre. Sana pa makatulong sa oil spill. Bang! Let's freaking go! Kahapon daw madami. Madami talaga kahapon, hindi nyo naman tinapin. Pero okay lang po, alam namin hindi nyo mapapriority. Meron pa pala sila nakolekta. David Salon. Oh my God. Thank you po, mga ka-Ricky Reyes. Thank you po sir ha. Curious ako and excited kung gaano ba karami yung naipon nila. Thank you po. Thank you po. Hindi, sa kabila po meron Check ko lang po. Sige po. Thank you po. Thank you din. Para sa mga kababayan natin dyan sa Bataan na apektado ng oil spill. Thank you po ha. Dinataan, meron pa. Thank you, madam. Salamat po. Content lang to. Hello! Sa tingin nyo, gano'n nakabigat yung book na meron natin ngayon? Na ngayon na pinagsama-sama natin. Feel ko na sa akin nasa 20 kilos. Mga isang sakong bigas. Meron pa tayong QC, Malabon, Caloocan, Nabotas, Valenzuela, tas diretso na tayo pa Bataan. Eh di tara. Tara na. Ay, nasa na tayo, pre? Okay, nasa QC na tayo, tol. Salamat po. Okay guys, ngayon kakatapos lang namin ngayon dito sa QC at dediretso na tayo sa Caloocan! Oy, tayo na na, Jess. Dami, grabe, sheesh. Walisin nyo na lang. Nasanay na po ako eh. Ganun po yung diskarte. Malabon na kami. Okay, tara na. Okay na raw. Yes! Itong kadami ng buhok na to, buong araw to or ano? Buong araw lang yun. Okay guys, kakagaling lang namin sa Nabotas. Nakuha na namin yung sa kanila. Papunta na tayo saan? Valenzuela, baby! Let's go! Valenzuela? Last stop na namin to bago puntang Bataan. Grabe, dami na namin pinuntahan. Shit, kukunin lang po namin yung mga buhok ko para sa oil spill. Laso na to, par. Laso na to. Endgame na. Kailangan natin puntang Bataan. Saan tayo kakain? Sa ano na? Kailan ba daw yan mawawala? Hindi ko nga alam. Hindi na yan mawawala, Baka pre. mawala na eh. Mamaya pa. Pero makikita natin, laki ng mukha ni Jess dun eh. Ay, wala na nga. Ayun, pare! Nakikita ko ni Jen! Sabi ko! Nakikita ko ni Jen! Pero dito na tayo, gagi. Dito tayo. Huminto kami sandali sa stopover para maghapunan. Sambong araw na din kasi ng pagbabiyahe at kailangan na namin magbawi ng lakas dahil mahaba-habang paglalakbay pa ito patungong Bataan. Sa katunayan, hindi nga din kami sigurado kung saan namin isaktong i-deliver itong mga nakolektang buhok. Instinct at gut feel na lang ang nagtulak sa amin na dapat idiretso na mismo ito sa lugar na pinangyarihan ng insidente. Bukod sa gusto namin makasigurado na mapapakinabangan talaga itong mga buhok, gusto din namin makausap yung mga apektado ng oil spill. Pero bago siguro kami kainin ng mga isipin na ito, ang unang kailangan naming solusyonan, saan kami matutulog? Hoy, pre, ang oras natin ngayon ay 12:28 ng madaling araw. Uy, 29 na tol. Nandito tayo ngayon sa Limay, Bataan. Walang katao dito, man. Tingnan mo. Wala. Tingnan dito. Wala talaga. Sinubukan namin silang tanungin kung bukas pa, pero sarado na raw. Kung hindi naman sarado, walang staff na makakapag-accommodate ng mga inquiries namin. Kaya kahit pagod at antok na talaga, umikot pa din kami sa buong area. Mabuti na lang, nakakita kami ng mga lokal na ginaid kami sa tamang hotel. Pagkarating, dali-dali na kami pumasok para makapagpahinga. Good morning boys! Good morning guys! So ngayon, nandito na tayo sa Limay, Bataan at lahat ng mga buhok na nalikom na kolekta natin boys para dalhin na natin dun sa LG. dami na niyan, pre! Ano naman pre? Di pa natin nakikita yung site. First time ko lang dito. Ayun yun, speaking of site, pupuntahan natin yung site kung saan yung paglubog ng barko para makita rin natin actual no yung nangyari. Ngayon, ano pa hinihintay natin? Tara na! Lakas ng ulag, gagi. Saan po pwede? Doon? Kabila daw, kabila. Dito, nakikita ko na yung coconut trees. Ito na. Saan po yung pinangyarihan po ng oil spill? Hindi ko naman po, parting Lamaw. Palangaw ba? Langaw? Lamaw. Lamaw? Malayo po. Dito sa isang barangay pa, sa Lamaw, barangay. Sige po. Salamat po.
Ay, may mga nangingisda doon, no? Ang akala kasi namin, merong sand dito. Pero wala pala. Seaside lang talaga siya. Tara. So pagdating namin sa sentro ng Limay, hindi pala doon. Kaya nagtanong ulit kami sa lokal kung saan eksaktong barangay nangyari yung oil spill. Sabi niya, sa Lamao daw. Kaya dumiretso na kami. Bagamat malayo, magandang may direksyon na pinupunta nitong misyon namin. Meron ako nakita dito na sa Marabeles, Bataan daw, yung mga barangay captain nagpakalbo para i-donate yung mga buhok nila sa Marabeles, Bataan mismo. So ibig sabihin, mas affected sila. Tingin nyo, silipin natin yun, pre? Marabeles? Kahit ano, pre. Ayun na, oh. Maribeles, oh. Oo, pero puntahan muna natin sila, Mau. Ito, sakto tayo dito, pre. Nakaliwa na. So, andito na tayo sa Manili. Nandito na tayo sa Barangay Hall ng Lamao. May dala rin po kaming mga buhok po na kinolek po namin across Metro Manila po. Saan po kaya namin yun pwede po ibigay? Nandito si Kapitan. Thank you sa inyo kasi meron po kami tinatawag na lugar ng para sa MRF namin. Nandoon lahat ng aming mga ginagawang improvised na craft para dito sa oil spill. Saan naman po kaya namin po pwede pupuntahan yung site po na pinangyarihan? Depende po kung papayagan po kayo sa loob ng PPA. Meron pa po kayo pagpapaalam na gagawin bago po kayo makapasok sa loob po nila. Punta na po kami MRF. Yes po. Sige po. Makikita niyo po yun, ang pinaka-landmark po namin doon. Sa gilid po ng simbahan, andun po yung mga paradahan po ng jeep. Pasok lang po kayo. Sige po. Maraming salamat po. Kailangan pa daw natin magpaalam, pre. Hello po. May ginagawa kaming docu about the oil spill po. Wala pang info sa amin kung pwede nga papasukin. Saan po ba magpapaalam? Sa PCG pa. Phil Coast Guard? Coast Guard mismo. Doon muna tayo sa MRF. Dito. Naungalekta po kayo dito ng mga buhok. Ginigiling daw nila. Kasi meron po ditong process na ginigiling. Bali, itong coconut hash na to, na nakabalot sa lambat, may mga galon din sa loob yan para nakalutang siya. Okay. Pero tanong ko lang, sir, itong machine nyo na panggiling nyo ng nyog, ito ba'y dati pa, bago yung sakong na ano? Dati na yan, 8 years. Noong time kasi na ito, noong time na hindi pa nangyayari yan, kinukuha namin yan pang suporta sa halaman. Pampataba. Gaano po kalaki yung tulong nitong coconut? Para sa amin, sa pangunguna ni Kapitana Laila, yung coconut hash ang napagtuunan namin ng bigyan atensyon para sa pag-sip-sip sa oil spill. Kung sakaling tumama na dito sa Limay, nakaready na tayo. Expected po ba nakakalat hanggang dito? Kasi iba naman kasi yung takbo ng dagat eh. Tama, Depende ho sa hangin Depende kung may saan. bagyo, mabilis. Pero hindi pa po kayo sobrang naapektuhan dito? Hindi naman. Ano po yung masabi niyo dun sa may Maribeles po? Yun, isa pa rin yun, nakakagulat din. May mga nagpakalbo nga daw po eh. Meron. Barangay chairman. Kayo lang po ba yung may machine na ganito dito sa Limay? Kami lang. Kayo lang. Meron din po sila dun sa Maribeles. Yun ang wala. Kaya buho ko yung naging solusyon nila. Eh di talaga dapat dun kami pumunta, no? Salamat po. Salamat po sa oras nyo. Okay. Thank you po Pagkatapos namin masilip ang MRF ng Barangay Lamao, sinubukan na namin pumasok sa Ground Zero. Pero ayaw pumayag ng PPA dahil wala kaming mga permit. Trinay namin kumausap ng mga lokal na mangingisda, pero na hindi na rin nila kami pinayagan kasi ulan din ang ulan sa area at delikado na pumalaot. Kaya nag-decide na lang kami dumiretso na sa Maribeles. Sa Barangay Alyon to be exact. At doon namin makikilala si... Actually, hindi lang isa ang lumubog sa aming lalawigan, no? Isa yung sa Limay nga, dalawa sa aming bayan, si Maribeles. Yung unang sinabi nila na mag-collect ng coconut hash, no? Agad-agad, after nun, nagpakuha ko sa mga farmers namin dito dahil kami yung pinakamaraming nyugan dito. But eventually, naalaman namin, isa pa palang magandang pangkuha o pagsipsip ng langis is yung buhok. Miniting ko agad yung mga barangay captains at sabi ko, join ba kayo sa programa ko? Papakalbo tayo. Ayun. Kasama nyo ako yung mga barangay officials, mga kagawad, tanod, tapos fisherman, hanggang sa dumami na. Nagdala ng buhok? Buong Metro Manila ho, iniikot nila, nangolekta ho sila ng buhok. Ilan po yung dala nila? Kaya nyo? Isang ban ho eh. Sobrang inspired kami sa mga pagkakataong ito. Si Kapitan Al at ang kanilang komunidad ay isang halimbawa na may magagawa tayo sa simpleng paraan. Kaya't sinamahan na din namin sila. Oo, nagpakalbo na kami ni Spark dahil ang mga bagay na akala natin walang silbi at kalat na lang tulad ng balat ng nyog at pinagupitang buhok ay may malaking pakinabang pa pala. Hindi lang sa ating katawan kundi maging sa karagatan at kalikasan. Sa bawat takbang ng paglalakbay na ito, natutunan namin na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa maliliit na aksyon.
Ang bawat tibla ng buhok na kinolekta namin sa buong Metro Manila sa loob ng 3 araw ay naging bahagi ng isang malaking layunin. Ito ay nagpapaalala sa amin na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang gumawa ng pagbabago. Iniikayat namin kayo, huwag matakot na subukan ang mga bagay na hindi pangkaraniwan. Dahil sa mga simpleng aksyon, maaari tayong lumikha ng malaking epekto. Ngunit ang aming panawagan na hindi natatapos dito. Gusto din namin gamitin ang video na ito upang humiling ng accountability. San Miguel Corporation, nakita na natin ang epekto ng aksidenteng ito sa ating karagatan at sa mga komunidad. Ano ang inyong plano para matiyak na hindi na ito mauulit? Sa aming mga manonood, patuloy tayong magtanong, manawagan at kumilos. Dahil sa huli, ang ating kalikasan at kapaligiran ay responsibilidad nating lahat, mula sa mga malalaking korporasyon hanggang sa bawat isa sa atin. Kaya ano pa iniintay mo? Bawat aksyon, gaano man kaliit, ay mahalaga.